Tinawag na unethical ng Justice Department ang payo ng Legal Counsel ni gambling tycoon Atong Ang na huwag sumuko sa mga otoridad. May 10 milyong piso siyang patong sa ulo dahil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Nagbabalik si Elijah Bonzo para sa kanyang Agenda Weekend Report. Matapos mahaina ng arrest warrant ni billionaire gaming tycoon Charlie Atong Ang para sa mga kinahaharap nitong kaso kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Sa isang panayam, ani ng kanyang abogadong si Attorney Gabriel Villarreal, pinayuhan niya si Ang na huwag sumuko sa kinauukulan dahil may mga judicial remedies pa raw silang maaaring tahakin. If it's a lawful court order, then disobedience and resistance to it necessarily is the suggestion to not follow the court order by the court na lawful puno issued by a competent court would be, I would say that suggestion is ill-advised and not only unethical but also potentially criminal. Pero paliwanag ni Attorney Polo, may ilang hakbang na maaaring gawin ang Justice Department kaugnay sa pahayag na ito ni Villarreal. We have the right and the competence and in fact the duty to recommend reprimand. A reprimand po. Kasi maliban na lang po naman sa criminal laws natin, we have the Code of Professional Responsibility and Accountability. That is the CPRA. And all legal practitioners, lawyers, attorneys are subscribed and have to follow the rules. Disyembre noong nakaraang taon nang ilabas ng DOJ na nakakita ang panel of prosecutors ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction base sa kanilang paunang investigasyon. Pinaratangan ito ng kampo ni Ang na flawed at unfair. Kinumpirma ng Justice Department na wala pang dokumentong makapagpapatunay na mga buto ng mga nawawalang sabongero ang natagpuan sa Taal Lake. Pero maaari naman daw masuportahan ang kaso ng ibang mga matitibay na ebidensya. Tandaan po natin, sa ngayon po ang pamantayan po ng kagawaran ng hustisya hindi na po yung tinatawag nating probable cause. Ang ating pong pamantayan ngayon is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Meaning to say, kung tayo po ay magsasampa ng kaso, ito pong kaso na to ay uusad, ito pong kaso na to ay malaki ang pagtsansa na makakakuha tayo ng conviction. Sa oras na magsumite si Ang ng anumang mosyon o petisyon ng hindi pa naaresto, ito raw ay magiging implied admission na isinusuko na nito ang sarili sa jurisdiksyon ng korte. Pero hindi mangangahulugang withdrawn ang tumatakbo nitong kaso. Nahaharap si Ang at ang mga kapwa-akusado nito sa 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. At nitong linggo, kumpleto na ang nailabas na arrest warrant para sa kasong kidnapping with homicide na mula sa Regional Trial Courts ng Santa Cruz, Laguna at Lipas City. Kumpiyansa ang DOJ na sa lalong madaling panahon, mailalabas na rin ng San Pablo, Laguna RTC ang arrest warrant para sa isang natitirang kaso ng kidnapping with serious illegal detention. Sa huling monitoring, hindi pa natutukoy ang kinaroroonan ni Ang. Pero kumpiyansa ang pamahalaan na nasa loob pa rin ito ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.